Kabanata 181. Ang lakas ng sword skill. Kung hindi lang dahil sa sobrang dominanti kong focus at Dragon's Might, hindi ko na sana makaka-head-to-head ang lalaking ito. Pero madali lang siyang ilabas gamit ang aking electrical powers. Isip ni Zephyr. Siya ay humanga sa kapangyarihan ng tagapag-alaga ng araw ngunit hindi siya labis na nag-aalala tungkol dito. Bukod dito, naramdaman ni Zephyr na ang kanyang electrical power ay naging mas pino kumpara sa huling pagkakataon. Ang pakikipaglaban talaga ang pinakamahusay na paraan para mag-level up. Naisip niya sa sarili. Bagamat madali niyang maalis ang Sun Guardian, nagpa siyang gamitin ang pagkakataong ito para sanayin ang kanyang sword skill. Sa pag-iisip na iyon, isang mahinang liwanag ang sumilay sa pagitan ng mga kilay ni Zephyr. Unti-unting napuno ng mga batis ng liwanag ang lugar sa harapan niya na hindi napapansin ng iba. Ang mga daluyan ng liwanag na iyon ay kasalukuyang kinokontrol ng kanyang electrical power habang ito ay kumakalat sa hangin. Sa kapangyarihang ito, makikita niya ang bawat galaw ng tagapag-alaga ng araw. Zephyr's counterattacks unti-unting bumagal, ito ay naging mas madali para sa kanya na makaiwas sa mga atake ng Sun Guardian. Ang tagapag-alaga ng araw ay baliw na inilipat ang kanyang espada sa paligid, nagpadala ito ng sunod-sunod na alon ng earth-shattering bladed energy. Gayunpaman, wala sa mga pag-atake ang malapit sa pananakit sa kanyang kalaban dahil madaling nakaiwas si Zephyr sa mga pag-atake gamit ang kanyang matulin na teknik sa katawan. Hindi man lang nag-abalang gamitin ni Zephyr ang kanyang espada. Parang mahulaan na ni Zephyr ang bawat galaw ng Sun Guardian. Sa tuwing mukhang tatama na kay Zephyr ang bladed energy ng Sun Guardian, madali niyang naiwasan ang pag-atake. *Manu. Anong nangyayari dito? Ang tagapag-alaga ng araw ay nasa bingit ng pagkasira. Naguguluhan siya kung paano nakaiwas si Zephyr sa ganoong puro atake ng espada. Para bang mahulaan ni Zephyr ang susunod niyang galaw na naging dahilan para mahirapan siyang makaatake kay Zephyr. Biglang nagbago ang isip ni Zephyr. Para bang naabot niya ang isang uri ng esoteric state. Lumalim na ang kanyang paningin at tila bumungad sa kanya ang tunay na pangunawa. Ang kanyang paggalaw ay unti-unting bumagal na tila napuno ng ilang hindi maarok na mga diskarte. Pinili ni Zephyr ang sandaling ito upang iwagayway ang kanyang espada at muling nagsalubong ang dalawang espada. Ngayon na ang pagkakataon ko. Tuwang-tuwa ang tagapag-alaga ng araw nang matamaan siya ng suntok sa espada ni Zephyr. Nakatuon siya sa kanyang tunay na enerhiya. Pagkatapos, ang espada sa kanyang kamay ay bumulwak na may marahas na talim ng enerhiya. Bang! Gayunpaman, ang ekspresyon ng Sun Guardian ay lubhang nagbago nang biglang tumaas ng 2 beses ang kapangyarihan ni Zephyr. Ito ay hindi nagbigay sa kanya ng oras upang mag-react mula sa agarang papasok na pag-atake ni Zephyr. Dahil sa biglaang pag-atake ay halos mawalan ng espada ang tagapag-alaga ng araw. Napaatras siya ng ilang hakbang habang nagbubuga ng napakaraming dugo mula sa kanyang bibig. Paanong posible? Tanong ng tagapag-alaga ng araw sa nalilitong tono. Ang lahat ng nangyari ay lampas sa kanyang imahinasyon. Paano naging posible si Zephyr na walang iba kundi lakas ng level 9 biglang tumaas ang kanyang kapangyarihan? May pagkalito din ang nakaplaster sa mukha ni Zephyr ngunit mabilis itong napalitan ng kaligayahan. Haha, kaya ganyan. Ituloy na natin, matanda. Tumawa si Zephyr. Nanginginig sa galit ang buong katawan ng Sun Guardian nang mapagtanto niyang ginagamit siya bilang target practice. Na-unlock ni Zephyr ang isang bagong Dragon's Might skill ang pagtaas ng kapangyarihan. Sa lahat ng ito, naisip niya na ang kapangyarihan ng Dragon Might ay nakalagay sa pagsasanay ng katawan upang mapataas ang kakayahan ng isang tao sa pakikipaglaban at pagtatanggol sa hindi pangkaraniwang mga antas. Dati, kapag siya ay nagsanay, ang paraang ito ay hindi gaanong naiintindihan sa kanya dahil ang Dragon's Might ay isang heaven-defying skill. Ito ay hindi hanggang ngayon na sa wakas ay naunawaan niya ang esoteric na kapangyarihan nito. Nang biglang gumalaw ang sukat sa kanyang katawan sa laban, ay sa wakas ay naunawaan niya na ang kanyang kapangyarihan ay tumaas ng 2 beses.
Ito ay isang kamangha-manghang pagtuklas na ang sukat ng isang tao ay nakapagpataas ng kapangyarihan ng isang tao ng 2 beses. Kung ang isang sukat ay nagpapataas ng aking kapangyarihan ng doble, kung gayon ang 3 kaliskis ay magpapaupat ng aking kapangyarihan. Kung ako ay makakalap ng lahat ng 30,600 kaliskis, ako ay magiging walang talo. Huminga ng malalim si Zephyr. Sa pag-alam nito, hindi niya maisip ang dami ng kapangyarihan na posibleng taglay niya. Sumpa ka, Zephyr. Mamatay ka. Malapit nang mawala sa isip ang tagapag-alaga ng araw. Isinaaktibo niya ang lahat ng tunay na enerhiya sa kanyang katawan na naging sanhi ng paglipad ng mga bagay sa kanyang paligid. Mga maliliit na bato na nakakalat sa gumuguhong lupa at ang alikabok ay makikitang lumilipad kung saan-saan. Gayunpaman, hindi nabigla si Zephyr sa biglaang pagpapakita ng kapangyarihan na ito. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa Sun Guardian na para bang namamasyal sa parke sa buong mundo. 3 beses na pagtaas. Nilakasan muli ni Zephyr ang kanyang kapangyarihan gamit ang 2 pa niyang kaliskis at mahigpit na kumapit kay Draken. Ang Sun Guardian ay pinalipad pabalik sa pamamagitan ng kakila-kilabot na kapangyarihan ni Zephyr. Tumalsik ang dugo sa kanyang bibig at nagsimulang magkaroon ng bitek sa kanyang espada. Imposible. Hindi makapaniwalang sigaw ng tagapag-alaga ng Sun Clan. Paanong ang isang junior na isang lakas lang ng level 9 ay mananalo sa laban sa kanya? 4 na beses na pagtaas. 3 maringal na kapangyarihan ang natipon sa katawan ni Zephyr kasabay ng paggamit ng 3 kaliskis. Magiliw na nagsagawa ng sword attack si Zephyr patungo sa Sun Guardian. Hindi man lang nagkaroon ng pagkakataon ang huli na sumigaw bago siya naging isang masa ng duguan na laman. Ang kanyang dugo ay bumuhos sa lupa, na nabahiran ng pula ang ibabaw. Kabanata 182. Inilagay ni Zephyr ang kanyang espada patayo sa lupa. Kahit na ang kanyang ekspresyon ay isang kalmado, ang kanyang mga mata ay nalantad ang katotohanan ng kanyang kagalakan. Hindi niya inaasahan na tataas ang kanyang kapangyarihan nang malaman niya kung paano gamitin ang mga kaliskis. Kumpiyansa na siya ngayon na sa kanyang walang kapantay na focus, makakapag-take out siya ng agility ng level 3 nang hindi na kailangang gamitin ang kanyang electrical powers. Ano yun? Napaisip si Zephyr habang naliligo sa kanyang kaligayahan. Kumunat ang pagitan ng kanyang mga kilay, pinagdikit ang kanyang noo. Isang alon ng pabago-bagong enerhiya ang dumating ng napakabigla, tulad ng isang kidlat. Matapos niyang mapansin ang pagbabago-bagong ito, umiling-iling si Zephyr at agad niyang nakita ang isang eksena sa kanyang isipan. Tila isang makapangyarihang grupo na binubuo ng 7 tao na may makapangyarihang aura. Ang taong namuno sa grupo na nakadamit ng marangyang damit ay ang ika-9 na prinsipe. Tila napuno siya ng lakas. Bagaman, ang kanyang mga mata ay isang malamig at walang pakialam. Wow! I can even detect their whereabouts now. Isip ni Zephyr, nagulat sa sarili niyang kakayahan dahil ang grupo ay malayo sa kanya. Wala kaming natanggap na balita sa Sun Guardian. Sa tingin mo ba may nangyari sa kanya? Tanong ng isang mahuhusay na manlalaban. Napakalakas ng Sun Guardian. Iilan lang ang makakapag-alis sa kanya sa Land of Despair. Duda talaga ako na may masamang mangyari sa kanya, sagot ng Ninth Prince na may malamig na ekspresyon. Mataas ang tiwala niya sa kakayahan sa pakikipaglaban ng Sun Guardian. Si Zephyr ay isang lakas lamang ng level 8. Ang susunod nating kalaban ay malamang na isang mahusay na manlalaban, ngunit tiyak na hindi ito si Zephyr. Nagdilim ang ekspresyon ng ika-9 na prinsipe habang nagpatuloy siya. Sa katunayan, nakaramdam din siya ng pagkabalisa dahil sa kawalan ng balita mula sa tagapag-alaga ng araw. Ito ay dahil ayon sa mga ginawa nilang pagsasaayos, ang huli ay dapat na agad na nagpadala ng balita sa kanya kapag naalis na si Zephyr. Gayunpaman, hindi lamang siya nakatanggap ng anumang balita, walang anumang tugon mula sa buong tropa. Hanggat walang nangyayaring kakaiba, kukunin ko ang numero 1 pwesto sa Intercity Tournament sa aking kasalukuyang score, ungol ng Ninth Prince bilang isang pagkilos ng pagpapakalma sa sarili. Oo. Marami kaming nakuhang puntos.
Buti na lang nailipat na ng tropa ang mga puntos nila sa iyo bago pa sila maubos. Sa mga puntos na iyon, walang makakalapit sa score mo. Sabi ng isa pang manlalaban habang nakayuko ang ulo. Ang kanilang desisyon na tulungan ang maharlikang pamilya ay nangangailangan ng maraming determinasyon dahil nangangahulugan ito na hindi sila kailanman makakasali sa The Boundless Academy. Bukod dito, wala silang maiiwan kung mabibigo ang prinsipe na ay level up ang kanyang mga ranggo. Ha! Biglang napakunot ang noo ng Ninth Prince nang maramdaman niya ang pananakit sa pagitan ng kanyang mga noo. Anong problema, Your Highness? Nagsimulang magpanik ang mga lalaking nakapaligid sa kanya nang makita nila kung gaano kasakit ang nararamdaman niya. Nagawa ng bastard na iyon na magkaroon ng matinding pinsala sa aking kaluluwa gamit ang ilang lihim na kasanayan. Kahit na nagawa kong harangan ang karamihan sa pag-atake, magtatagal bago ako ganap na makabawi. Biglang nanlaki ang mga mata niya habang hindi makapaniwalang nakatingin sa langit. Imposible. Sa mismong sandaling iyon, ang paningin ni Zephyr at ang pangitain ng ikasyam na prinsipe ay nagtagpo sa himpapawid. Buhay ka pa. Ang ikasyam na prinsipe ay umuungal habang nakatingin sa malayo. Malamig na tumawa si Zephyr, hindi na siya nagulat sa mga nangyayari. Ito ay dahil ang kaunting kapangyarihan niya ay naiwan sa Ninth Prince's Spirit Realm noong ginamit niya ang kanyang espiritong kapangyarihan laban sa kanya. Sa pamamagitan ng link na ito, naramdaman niya ang lahat ng may kinalaman sa Ninth Prince. Malapit na tayong magkita, Your Highness. Hanggang doon na lang, magtiyaga ka. Ngumisi si Zephyr sa lalaking nasa harapan niya. Pagkatapos ay pinutol niya ang kanilang koneksyon nang hindi na hinintay ang tugon ng ikasyam na prinsipe. Ang ikasyam na prinsipe ay itinapon sa isang estado ng pant. Buhay pa si Zephyr. Kailangan na nating umalis agad sa lugar na ito. Malamang patay na ang Sun Guardian. Though I have no idea how Zephyr managed to take him out, I'm sure he's not someone we can handle right now. Sa wakas ay naramdaman niya ang takot. Mabilis na tumibok ang kanyang puso sa kanyang dibdib at nanlamig ang kanyang gulugod nang maisip ang malamig na tingin ni Zephyr. Bilisan mo. Sa tunog ng utos, nagmamadaling umalis ang grupo sa lugar. Sa tingin mo ba talaga kaya mong itago sa akin? Wika ni Zephyr sa mahina at malamig na boses. Madali para sa kanya na mahanap ang pinagtataguan ng Ninth Prince na may link na ginawa ng kapangyarihan ng espiritu. Iminumungkahi ko sa inyong lahat na maglaan ng oras dahil kasisimula pa lang ng palabas. Isang malupit na ngiti ang sumilay sa mukha ni Zephyr habang nakatingin sa malayo at umiling. Nakakita siya ng isang kuwebo kung saan siya nakaupo ng naka-cross-leg. Magsanay tayo ng ilang araw dahil nakakuha ako ng sapat na puntos. Kahit na sa talento ni Zephyr ay aabutin siya ng malaking halaga ng pagsasanay upang maabot ang antas ng agility. Sa makatuwid, hindi iyon ang kanyang pangunahing layunin sa ngayon. Ang tunay niyang layunin ay maunawaan ang kahulugan ng pagpapakita ng banal na sandata na nakita niya dati. Ang pagpapakita ng banal na sandata ay napakalakas na ang isang sulyap nito ay sapat na upang mabigani si Zephyr. Napakalinaw kay Zephyr na ang kanyang kapangyarihan ay dadaan sa isang groundbreaking na pagbabago kapag nakamit niya ang isang mas mataas na antas. Sa oras na iyon, hindi na kailangang matakot kahit isang agility ng level 5. Ang pagpunta sa kaibuturan ng banal na sandata ay hindi maliit na gawain. Sa kabutihang palad mayroon akong bagay na tutulong sa akin. Swish! Isang halaman na naglalabas ng masarap na halimuyak ang lumitaw sa kanyang kamay. Ito ay walang iba kundi ang chronograss. Bagamat ang hindi kapani-pani walang pambihirang bagay na ito ay hindi nakapagpapataas ng kapangyarihan ng isang tao, ito ay may kasamang makalangit na pakinabang na lubhang nadaragdagan ang pagkakataon ng isang tao na mawalan ng ulirat. Kapag natupok, ang isip ng manlalaban ay magagawang tumagos sa gawain ng sansinukob at maabot ang isang estado ng pagkakaisa sa lahat. Sa ganoong estado, ang kakayahan sa pag-unawa ng manlalaban ay lubos na mapapabuti. Bagamat mayroon pa siyang natitira sa Chronos Grass, nag-ingat siyang huwag gumamit ng labis dahil mahirap makuha ang mga bagay na ito. Ipinikit niya ang kanyang mga mata pagkatapos uminom ng Chronos Grass at pumasok sa estado upang magsanay.
Kabanata 183. Hindi katakataka na ang misteryosong Kronos Grass ay karapat-dapat na tawaging kayamanan ng langit at lupa. Naramdaman kaagad ni Zephyr na mas naging malinaw ang kanyang isip pagkatapos ng ilang segundong pag-inom nito. Nararamdaman niya ang isang tiyak na kataasan sa kanyang kaluluwa habang ang kanyang pangunawa ay naging mas tumpak. Bagamat mariing nakapikit ang kanyang mga mata, ramdam niya ang lahat ng nangyayari sa kanyang paligid habang ginagamit niya ang apat pa niyang pandama. Isang ugong ang nag-vibrate sa hangin, na nagparamdam kay Zephyr na muling ipanganak. Sa sandaling ito, tila siya ay naglalakad sa itaas ng kalangitan at nilalampasan ang lahat ng mga hadlang sa isang nakababahala na bilis. Kidlat ang kumikidlat sa paligid niya habang lumilipas ang lahat ng malabo. Biglang natakot ang puso niya. Bagamat naranasan na niya ang ganitong sitwasyon noon, ang aura ay napakalakas para maunawaan dahil ito ay ganap na hindi maaabot ng mga mortal. Muli, isang huni ang tumunog. Dahil sa epekto ng Kronos Grass, agad na nakita ni Zephyr ang nakakabulag na liwanag na may mas malinaw na pangunawa. Ang liwanag ay tila binubuo ng pinakamagandang kulay sa mundo. Anong uri ng banal na sandata ito? Maging ang aparisyon nito ay naglalaman ng sapat na mapang-ipang puwersa upang sirain ang lahat sa paligid nito. Habang nasa pagkabigla, galit na ginamit ni Zephyr ang kanyang isip upang maunawaan ang misteryo ng banal na sandata na ito. Unti-unti, wala siyang ibang naramdaman kundi ang pagpapakita ng banal na sandata. Nagpatuloy siya sa pag-isip tungkol sa bagay habang lumilipas ang oras. Ang mga araw ay naging gabi, at ang mga gabi ay naging mga araw habang tumatagal. Sa wakas isang araw, isang boses na parang kulog ang dumagundong sa buong Land of Despair. Atensyon sa lahat ng kalahok, ang Land of Despair ay isasara mula bukas. Ito ang magtatapos sa Intercity Tournament. Mangyaring maging handa sa paglikas bukas ng hapon. Sa mga hindi handa, sila ay ganap na makulong sa Land of Despair. Ang anunsyo ay umusbong sa Land of Despair. Ito ay umalangaw-ngaw ng napakalakas na narinig ito ng lahat ng mga mandirigma, at ang lahat ay nabigla. Sa wakas tapos na. Sigaw nila. Ito ay malinaw na ang mga kalahok ay naghihintay para sa anunsyo na ito sa mahabang panahon. Halos lahat ay napagod dahil sa isang malupit na laban. Marami sa kanila ang matagal nang umaasa na matapos na ito. Sa kasamaang palad, hindi narinig ni Zephyr ang anunsyo. Nagpatuloy lang siya sa pagsasanay sa loob ng kuweba habang umiikot ang kanyang primordial energy sa paligid niya. Naka-cross-leg position pa rin si Zephyr habang ang totoong enerhiya ay dumadaloy sa loob ng kanyang katawan. Sa kanyang spirit realm, sinubukan niyang maunawaan ang pagpapakita ng banal na sandata. Nasa 80% mark na siya. Masyado siyang nakatutok na hindi niya makita ang labas ng mundo. Nagkataon lang, masyado siyang nakatutok na para bang nakalimutan niya ang lahat ng Intercity Tournament. Ang lahat ng kanyang atensyon ay nakatuon sa pagpapakita ng banal na sandata. Ang tanawin ng banal na sandata ay napapaligiran ng kulog at kidlat, parang ang Thunder God mismo ang gumagawa ng battle cry. Tunay na nakagigimbal na tanawin. Ang aparisyon ay unti-unti nang lumakas habang si Zephyr ay sumulong tungo sa ganap na pag-unawa. Bagamat nasa 80% lang siya, kitang-kita niya ang hitsura nito ngayon ay isang divine spear na may hindi mabilang na misteryosong pattern at marka. Ang mga pattern at mga marka ay tila ginawa mula sa sinaunang teksto o rune na nagbigay ng isang mahiwagang aura. Ito. Pakiramdam ni Zephyr ay nag-aalinlangan ang kanyang konsentrasyon habang nahihirapan siyang magpatuloy. Buti na lang at wala itong ginawang masama sa kanya, nakuha na niya ang gusto niya. Kahit na ito ay isang aparisyon lamang ng isang divine spear, ang aura na ibinubuga nito ay napakalakas pa rin para mahawakan niya. Wala siyang pag-aalinlangan na siya ay papatayin kung siya ay haharap sa tunay na bagay, kaya mabuti na lang na ang Divine Spear ay umiral lamang sa kanyang spirit realm sa ngayon. Ang katotohanan na naiintindihan niya ang 80% ng aparisyon sa ilang maikling araw ay hindi lamang dahil sa kanyang malakas na espiritu, kundi pati na rin mula sa rune sa pagitan ng kanyang mga kilay. Siyempre, ang napakahalagang chronograss ay nakatulong din. Pagkatapos ng lahat,
Ito ay pagkatapos ubusin ang damo na ito ay nagbigay daan sa kanya upang makapasok sa isang estado ng kawalan ng ulirat para sa kanya upang magkaroon ng epiphanies. Hindi lang iyon, binigyan siya nito ng pagkakataong pagandahin ang kailan-awan ng kanyang isipan. Sa ganitong estado, napakalakas ng kakayahan ni Zephyr sa pag-unawa na kahit sino ay hindi makalapit dito. Ang lahat ng kombinasyon sa itaas ay naging posible para sa kanya na ipakita ang 80% ng hitsura ng Divine Spear. Kaunti na lang, naisip ni Zephyr. Buong tiwala na siya ngayon na sa loob ng ilang araw pa, lubos na niyang mauunawaan ang pagpapakita ng Divine Spear. Sa panahong iyon, magagawa na niyang makabisado ang kapangyarihan nito at maipamalas pa nga ito. Dahil alam niya ito, nasasabik siya dahil hindi niya maisip kung gaano kalakas ang Divine Spear. Binuksan ni Zephyr ang kanyang mga mata, kinuha ang chronograss, at uminom ng higit pa ng walang pag-aalinlangan. Muli niyang ipinikit ang kanyang mga mata. Pagkatapos, pumasok ulit siya sa zone. Gayunpaman, hindi niya namalayan na naubos na niya ang huling chronograss. Kinabukasan, sa pagbubukang liwayway, hindi mabilang na malalakas na figure ang dumaan sa lupain. Sila ang mga mahuhusay na skilled fighters na nakaligtas sa Intercity Tournament. Karamihan sa kanila ay hindi pangkaraniwan sa simula at marami ang naging mas malakas sa mga laban. Ito ay sa lawak na ang ilan sa lakas ng level 9 fighters ay nagpakita ng mga palatandaan ng isang potensyal na tagumpay. Sa kaunting pagsasanay, magagawa nilang umunlad sa antas ng agility. Marami pa ang dumating sa pagsikat ng araw. Kumusta ka? Tanong nila sa isa't isa. Halatang kilalang kilala ng mga tao sa grupo ang isa't isa. It was horrible. It's a wonder I'm still alive. I wasn't utu-uto to think that I'll be in the top 10 ranking. I only say this as an opportunity to level myself up. Anyways, I had the good luck of getting a lot of their treasures, so all in all, I would say this competition was worth every bit of my time, sagot ng isang lalaki na may mapait na ngiti. Oo. Noong una ay sobrang kumpiyansa ako na manalo, ngunit pagkatapos ay nakita ko ang mga lalaking iyon na tunay na kasuklam-suklam. Hindi man lang ako nagkaroon ng pagkakataon laban sa kanila. Dapat ay natigil na lang ako at naghanap ng ilang spirit pills. Ang iskor ko ay sumama sa 500 o higit pa, ito ay ganap na walang silbi. I think I did quite well with a score of 3,000, masayang sabi ng isang tao. Whoosh! Biglang kumislap ang isang figure na nagpapakita ng isang taong may napakagandang katawan. Ang kanyang mahabang asher na buhok ay lumundag na parang talon, ang kanyang balat ay kasing putol ng nyebe, ang kanyang mga tampok sa mukha ay napaka-elegante na mapagkakamalan siyang isang manikang porselana. Siya ay walang iba kundi ang babaeng nauna nang nadatnan ni Zephyr. Hindi lang iyon, malaki ang posibilidad na siya ang magiging Meteor Queen. Kabanata 184. She's so gorgeous. Matapos dumaan sa napakaraming pagsubok at paghihirap, ang mga mahuhusay na mandirigma ay dinaig ng pagnanasa habang nasaksihan nila ang isang magandang babae. Bagamat ang bawat isa sa kanila ay makapangyarihan sa kanilang sariling karapatan, sila pa rin ang mainit na dugong mga binata kung tutuusin. Ang ilan sa kanila ay naglakas loob na lumapit sa kanya para walang kahihiyang ligawan siya. Gayunpaman, ang isa sa mga lalaki ay biglang may naalala at ang kanyang ekspresyon ay nagbago ng husto. Mabilis niyang hinayla ang mga ito sa tabi at sinabing, "Are you crazy?" She's. Namula ang mukha ng lahat nang marinig ang pangalan. Samantalang ang babae, umalis siya nang walang sabi-sabi pagkatapos niyang i-scan ang karamihan. Sa lalim ng kagubatan kung saan, dahan-daang iminulat ng isang lalaki ang kanyang mga mata at sumili ang ngiti sa kanyang malamig na mukha. Tapos na rin sa wakas. Salamat kay Zephyr, nagawa kong matagumpay na umaban sa susunod na antas. Ang lalaki ay walang iba kundi siyang nakaka-advance pa lang sa agility level. Ang tagumpay na ito ay matagumpay na nagpalakas ng kanyang sari-sari na enerhiya. Sa kabilang dulo, isang grupo ng mga lalaki ang tumatakbo sa isang lihim na lokasyon. Nangunguna sa grupo ang Ninth Prince habang may nasasabik na ngiti sa kanyang mukha. Haha, we're so lucky to get our hands on a Tier 4 Beast's Pearl.
This alone is worth 10,000 points. I'll win the tournament for sure. Tapos tumawa siya ng baliw na parang baliw. Oo, this time papasok ka na sa The Boundless Academy for sure. Chorus ng apat na lalaki sa tabi niya. Makikitang lahat sila ay lubhang nasugatan sa mga sariwang dugong umaagos mula sa kanilang mga sugat. Sa wakas, sila ay gagantimpalaan para sa kanilang kontribusyon. Bagamat sila mismo ay hindi makakasali sa The Boundless Academy, ang kanilang mga pamilya ay gagantimpalaan ng husto ng Ahi Dynasty. Ang kailangan lang nilang gawin ay lisanin ang Land of Despair na buhay. Bilisan mo. Balik tayo sa lalong madaling panahon. Sabi ng isang matipunong lalaki habang binibilasan niya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa sa gantimpala na malapit na niyang matatanggap. Parami ng parami ang mga mandirigma na nagmula sa lahat ng apat na sulok ng lupain at ang kanilang mga paggalaw ay lumikha ng mga maliliit na buhawi sa daan. Kitang-kita nila ang kagalakan na natapos na ang matagal ng Intercity Tournament. Ang tila walang katapusan na pagdanak ng dugo ay nagpapagod sa kanilang pag-iisip at pakiramdam nila ay hindi na nila kayang magpatuloy pa. Sa napakaraming mga mandirigma na nagtipon sa isang lugar, ito ay isang magandang pagkakataon para sa mga hindi gaanong maingat na makisali sa pagkilos ng pagnanakaw ng mga puntos. Gayunpaman, walang sapat na tanga dahil alam nilang hindi sila mananalo laban sa napakaraming mahuhusay na manlalaban. Walang sino man ang makikinabang sa isa pang pagdanak ng dugo. Hindi madaling mabuhay hanggang ngayon, kaya hindi nila naisip na sulit na mawalan ng buhay sa ilang mga punto. Ang lahat ng mga mayor at matatanda ng lungsod ng Kalahok ay matiyagang naghihintay sa labas sa pasukan ng Golden Devil na may nag-aalalang ekspresyon. Ang Intercity Tournament na ito ay nagkaroon ng malaking kahalagahan sa kanilang lahat dahil ito ay nagtataglay ng kakayahang baguhin ang kanilang mga kapalaran. Kahit na hindi sila napiling sumali sa The Boundless Academy, ang katotohanan na ang kanilang mga kahangahangang buhay ay muling nabuhay ay dahilan pa rin para sa pagdiriwang dahil ang mga Kalahok ay ang lahat ng pinakamahusay sa kanilang lungsod. Ang pagligtas dito ay magpapakita na sila ay nakatadhana na maging mas malalakas na manlalaban sa hinaharap. Nagsisimula na. Sigaw ni Boxer na nakatayo sa labas na may gulat sa mukha. Palihim niyang sinulyapan ang Golden Devil. Ano ba ang kinakatakutan mo? Hindi pa ito ang oras, sabi ni Bruce, hindi maitago ang isang ngiti, kahit na may bakas ng pag-aalala na katulad ng kanyang kaibigan. Pumulandet si Boxer kay Bruce at maangas na sinabi, "You're one to talk." Ibinalik ni Bruce ang kanyang ulo sa pagtawa bilang pag-amin sa ipinahiwatig ng Boxer. Sa katunayan, ang parehong ay maaaring sabihin para sa lahat ng iba pang mga mayor ng lungsod. Isang grupo ng mga Grandmasters ang makikita na nakatayo sa pasukan ng Golden Devil. Ang kanilang mga ekspresyon ay mas mahigpit kaysa karaniwan. It's finally ending. I wonder kung ilan sa mga mahuhusay na mandirigma mula sa Ahi Dynasty ang pipiliin para sumali sa The Boundless Academy, sabi ng isa sa mga Grandmasters. Kahit isa sa kanila ay magiging isang Academy Initiate, ito ay lubos na makikinabang sa dinastiyang Ahi. Sabi ng tumabi sa kanya na may kumikinang na mga bituin sa kanyang mga mata. Tama ka. Chorus ang natitirang bahagi ng grupo. Nagsimula silang magsagawa ng isang serye ng mga paggalaw ng kamay upang buksan ang Golden Devil. Pagkatapos noon, kasabay ng isang malakas na kalabog, isang madilim na lagusan ang lumitaw sa gitna ng umiikot na Golden Devil. Sa isang lugar sa kalangitan, dalawang tao ang nag-uusap bagaman sila ay hinahampas ng malakas na hangin, hindi sila nagpakita ng anumang mga palatandaan ng kakulangan sa ginhawa. Ang isa sa kanila ay nabalot ng umaagos na liwanag habang ang isa naman ay mukhang normal, maliban sa malalim na ningning sa kanyang mga mata. Sila ay walang iba kundi ang Master of the Grandmasters na may status na pangalawa lamang sa The Emperor, ang isa ay ang Academy Initiate na nagkataong naging pangunahing organizer ng Intercity Tournament. The tournament is finally ending after such a long time, said the Academy Initiate from the Boundless Academy with a soft smile on his lips. Oo. Ang lahat ng ito ay dahil sa iyong pagsusumikap, magalang na sagot ng Master ng Grandmasters.
Siya ay maingat na hindi magdulot ng anumang pagkakasala sa lalaki mula sa The Boundless Academy. Don't mention it. It was my duty after all, patuloy sa matahimik na sabi ng lalaki. May naiisip ka na bang pangalan? May naiisip ka na bang pangalan? Nagtatakang tanong ng master ng The Grandmasters. Kabanata 185. Ilang pangalan talaga. Ang kinatawan ng Academy ay ngumiti ng misteryoso. Ang lahat ng nangyari sa loob ng Land of Despair ay nasa ilalim ng kanyang kontrol kaya walang sino man ang magiging mas mahusay na hukom kaysa sa kanya. Ang ika-9 na prinsipe mula sa aking dinastiya ay nagtataglay ng mahusay na husay kaya't sigurado ako na marami siyang makukuhang puntos. Sana ay hindi masyadong magtanong ngunit higit akong nagpapasalamat kung nagawa mong kunin siya sa ilalim ng iyong mga pakpak kapag siya ay nasa The Boundless Academy, sabi ng Master of the Grandmasters. Isang misteryosong ngiti ang sumilay sa mukha ng lalaki. Siya ang mag-aalaga sa akin sakaling maging kinatawan siya ng Academy. Whoosh! 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 Biglang sumugod ang isang grupo ng mga lalaki mula sa Golden Devil. Nandito na sila sa wakas. Nagtagal sila. You brat, nag-alala ako sayo. Mayor. May hangin ng kaligayahan ng Bamaha ang mga mandirigma. Marami ang muling nakipagkita sa kanilang mga mayor o amo. Ang mga mayor at master na hindi nagtagumpay sa paghahanap sa kanilang mga alagad ay may ekspresyon na nagbabala sa iba na huwag lumapit sa kanila. Marami sa kanila ang hindi nang ahas na lumapit dahil sila mismo ay hindi gustong magdulot ng eksena. Ito ay dahil sa panonood ng ibang mga bihasang mandirigma na bumalik ay nangangahulugan na ang kanila ay naalis na. Bakit hindi pa siya lumalabas? Bulong ni Boxer sa kanyang sarili sa isang estado ng gulat habang patuloy niyang iniskan ang Golden Devil para sa mga palatandaan niyang. Halatang nag-aalala siya para sa kaligtasan niyang. Huwag kang mag-alala. Malakas at mahinahon siyang sa harap ng panganib. Sigurado akong ayos lang siya, aliw na sabi ni Bruce. Gayunpaman, puno ng pag-aalala ang kanyang mga mata dahil hindi rin nagpakita si Zephyr. Tama ka. Hindi madaling mailabas ang aking alagad, sabi ni Boxer, tumango bilang pagsang-ayon habang nakakuyom ang kanyang kamao. Halatang pinipilit niyang kumbansihin ang sarili sa sinabi niya. Isang figure na naglalabas ng malamig na aura ang lumipad mula sa Golden Devil. Dahil sa malakas na aura niya, ang mga nakapaligid na manlalaban ay hindi sinasadyang umatras ng ilang hakbang. Maging ang grupo ng mga Grandmasters ay nagulat sa kahangahangang aura. Siya ay walang iba kundi siyang. Kasing lamig ng yelo ang kanyang kutis at may tiyak na katahimikan sa kanyang mga mata. Malakas ang aura ng batang ito. Siguradong mas malakas siya sa karamihan ng mga tao dito. Ang mga tao ay napuno ng paghanga habang ang iba pang mga alkalde ng lungsod ay napuno ng inggit at sinubukang alamin kung saang lungsod siya nagmula. Ang mayor ng Claymore sa partikular ay nakatitig kay Yang na may nakamamatay na ekspresyon sa kanyang mga mata. Ito ay dahil ang ligtas na pagbabalik ni Yang ay hindi magandang pahiwatig para sa kanyang anak na nasa loob pa rin ng Land of Despair. Magaling. Pinuri si Boxer na may malakas na boses. What took you so long though? I thought you were as good as gone. Pagkatapos ay sinampal niya si Yang sa likod ng kanyang ulo, bagamat ang kanyang mukha ay puno ng kaligayahan. Kaligayahan. Yang, naabutan mo ba si Zephyr? Tanong ni Bruce na may gulat na tono. Paanong hindi siya mag-aalala kung wala pa ring palatandaan si Zephyr? Minsan. Niligtas niya ako noon, mahinahong sagot ni Yang. Nailigtas ka. Kahit na wala pa ring ideya si Bruce kung ano ang kalagayan ni Zephyr, nabawasan ang pag-aalala niya nang marinig ang sagot ni Yang. Yes. In terms of power, we're about the same. I bumped him a few days ago. Sinusubukan ni Yang na aliwin si Bruce, kahit na ang kanyang malamig na tono ay maaaring magkamali bilang iba. Anong nangyari? Tanong ni Boxer. Nangunot ang kanyang noo sa pag-aalala. Walang sinabi si Yang at itinuro sa halip ang mayor ng Claymore. Alam kong huhugot siya ng malilim na she**T. Nagdilim ang mukha ni Boxer sa implikasyon. Huwag kang mag-alala. Patay na ang anak niya ngayon, sagot ni Yang, kalmado gaya ng dati.
Isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Nanlaki ang mga mata ng mayor ni Claymore sa balita. You asterisk S. Shoal. How dare you kill my son? Oh, pipe down. Your son deserved it for going after Yang, hindi umaatres na pangangatwiran ni Boxer. Pagkatapos ay pinakawalan niya ang kanyang tunay na lakas at nakipag-head-to-head sa alkalde ng Claymore. Tumigil ka nga. Utos ng galit na Grandmaster. Dapat maging handa ang isa sa kamatayan kapag ang isa ay pumasok sa intercity tournament. Hindi nararapat para sa inyong dalawa na maging ganito ang ugali dito. Ang mapang-api niyang aura ay naging sanhi ng panginginig ng kalangitan at ang lahat ng mga kulay ay nawala sa mga mukha ng mga nanonood. Walang sino man, kabilang ang alkalde ng Claymore ang nangahas na lumipat pagkatapos nito. Gaano man siya kagalit, titig na titig lang siya kay Yang. Lumipas ang mga segundo. Sa una, ang mga kalahok ay lumabas na libo-libo, pagkatapos ay daan-daan, pagkatapos ay 10 hanggang sa wakas, walang lumabas sa loob ng 2 oras. Biglang, isang grupo ng mga tao ang sumugod sa labas ng gate kasama ang Ninth Prince na nangunguna sa grupo. Ang kanilang pagdating ay sinalubong ng nakangiting Grandmasters. Maging ang Master ng Grandmasters ay tumanggo ng kanyang pagsang-ayon sa kanila. Gayunpaman, hindi ito masasabi para sa kinatawan ng Academy dahil hindi maarak ang kanyang ekspresyon. Mga kalahok, mangyaring ipakita ang iyong mga scoreboard sa mga disipulo ng The Boundless Academy para sa mga layunin ng pag-record. Anunsyo ng lalaki sa bumang na boses. Kaagad, lumitaw sa grounds ang kanyang mga alagad ng antas ng agility. Iabot mo. Ikaw dyan. Hindi mo ba narinig yung announcement? Ang mga alagad ng Boundless Academy ay hindi nag-aksaya ng oras sa kasiyahan habang mayabang nilang inutusan ang mga kalahok. Sa mga alagad, ang mga kalahok na ito ay hindi nararapat sa kanilang paggalang. Hanggang sa pumasok sila sa Academy.